Hindi napigilan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebu na maluha dahil sa nangyaring pagka-aresto nito. Sa isinagawang candlelight ceremony at vigil ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kagabi sa Plaza Independencia, Cebu City, kung saan ibinahagi nila ang kanilang pagkadismaya. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kay Raymond Fuentenegra, isa sa mga dumalo sa prayer rally, sinabi nito na ang pagdaloan niya sa pagtitipon ay upang ipakita ang kanyang mainit na suporta kay Duterte. Dagdag pa nito na hindi mababayaran at hindi mapapantayan ang kanyang pagmamahal at tiwala sa dating Pangulo dahil anya wala ring kapantay ang pagmamahal na binigay at pinalaganap nito sa bansa. Labis silang nalungkot sa nangyari, ngunit tiniyak ng kanilang mga kasamahan na hindi patapos ang laban at patuloy pa rin ang laban. At hindi rin ito ang oras para umiyak. Ay isang pagsuporta sa ating former president na yung pagmamahal mo sa isang tao na walang makakapantay kahit pera pang ibayad. Dahil sa aking nung siya pa sir ay naging presidente, sobrang pagmamahal niya sa bayan. Mahigit pa sa pagmamahal sa kanyang pamilya, kahit pagod na siya, marami na siyang ginagawang trabaho, ginagawa rin niya ang kanyang tungkulin bilang isang pangulo. Sobrang nakakalungkot talaga, but sinabi naman kanina sa aming mga kasamang supporters ni President Duterte na hindi pa tapos ang laban. Tuloy pa ang laban. Hindi ito ang oras na iiyak tayo ng hanggang parang wala nang pag-asa. Samantala, nang tanungin ng Bombo Radio Cebu si Attorney Amando Vergel Higutan kung may nalabag ba ang mga otoridad sa pag-aresto kay Duterte at anya ay wala. Ito ay dahil ang bansa ay bahagi ng international legal team na may mga obligasyon sa international community. Isa na rito ang pag-commit ng crime against humanity na siyang kasalukuyang kinakaharap ng dating Pangulo. Dahilan sa kanyang pananaw hinggil sa usaping ito ay walang nalabag sa konstitusyon dahil bahagi lamang ito ng trade-off na ginawa ng bansa bilang miyembro ng international community. Mula rito sa lungsod Tlawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!